Salamat po sa inyong pagkikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos. Ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong paksang pagbubulay-bulay ngayon ay pinamagatan kong sa Kaniya ang Kalwalatian. Mapasahin ko po sa inyo ang Galatia, Kabanatang 1, talatang 4 at 5. Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan, ayon sa kalooban ng Diyos na ating Ama. Nasa Kanya ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. Galatia, Kabanatang 1, talatang 4 at 5. Isa sa mga magagandang pag-uugali ng Pilipino ay ang pagkilala ng utang na loob sa kapwa-tao, nagmawa ng mabuti sa kanila, kung kaya't ganoon na lamang ang kanilang mga pasasalamat sa tao na gumawa ng magandang kalooban sa kanila. Bagamat nakakalungkot na mayroon pa ring mga taong naliligaw sa mga ganitong gintuang pag-uugali na talagang dapat sana na isanay sa pang-araw-araw na pamumuhay, at lalong-lalo na kung tayo'y naturingang mga anak ng Diyos. Sa larangan ng ating pananampalataya at pagkikipag-ugnayan sa Diyos, lalo sa ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya, ang sabi ng ating mga talata na sa Diyos Ama ang kalwalatian, sapagkat Kanyang kalooban na ibinigay ng Kanyang anak na si Kristo ang Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. At sa mga ibang sulat din ni Apostol Pablo, kanyang sinabi na marapat talagang ibigay sa Diyos ang kalwalatian, sapagkat sa Kanya ang pinanggagalingan ng buhay at ng kabuhayan at ng lahat ng mga bagay, at sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay binubuhay niya at nangabubuhay, at ang lahat ng mga bagay ay Kanya at wala sinamang may pag-aari kung hindi siya. Roma, Kabanatang 11, talatang 36. Isang malaking panganib sa tao ang tinatahak at ginagawa niya kung kinukuha niya ang kalwalatian sa kanyang sarili, sa halip na sa Diyos niya ibibigay. Noong si Herodes ay nagsuot ng damit hari at naupo sa kanyang luklukan at nagtalumpati sa mga tao, ang bayan ay sumigaw, "Tinik ng Diyos at hindi ng tao." At pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kalwalatian sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Datapwat lumago ang salita ng Diyos at dumami. Mga Gawa, Kabanatang 12, talatang 21 hanggang 24. Karamihan sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia lokal at individual, bago winawakasan ang kanyang sulat, kanyang ibinibigay ang kalwalatian sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon, sapagkat para sa Kanya Diyos lamang ang nararapat na papurihan, bagamat hindi naman kasalanan kung tayo magpapasalamat sa mga taong ginagamit ng Diyos bilang Kanyang kasangkapan upang maganap ang Kanyang dakilang kalooban. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Pilipos, Kabanatang 2, talatang 13. Pagkatapos na matanggap ni Pablo ang tulong pananalapi sa mga Kristiyano sa Filipos, kanyang sinabi, "Datapwat meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Jesus." Ngayon,
naway suma ating Diyos at Ama ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Pilipos Kabanatang 4, talatang 18 hanggang 20. Ang sumulat ng papuring awit na pinamagatang Sa Diyos ang Luwalhati, 1885, ay isang babaeng bulag ang dalawang mata na ang pangalan ay Frances Jane Crosby, na kilala sa pangalang Fanny Crosby, na sinasabing purihin ng Diyos dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya. Katulad ng kanyang paglikha sa atin, nibig niya tayo, pinukublian niya tayo, nagbibigay sa ating pangangailangan, at isinugo niya ang kanyang anak na sa mundo upang umatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At ang sabi niya ay ayaang mga galak ang mga tao rito. Siya sumulat pa ng marami pang papuring awit at mahigit pang 8,000 sulat sa kabila na siya'y bulag. Subalit para lamang hindi makilala na ang lahat ng ito ay iisang tao lamang ang sumulat, ay sa batas ng paglalathala ay gumamit siya ng mga iba-ibang pakunwaring pangalan upang may tago ang kanyang sarili. Libasa't ang Diyos lamang ang gusto niyang maluwalhati. Mga kapatid kay Kristo at mga kaibigang Pilipino, Diyos lamang ang nararapat na nangunguna sa ating mga pasasalamat at papuri. Yamang lahat ng bagay ay Kanya at nabubuhay dahil sa Kanya, at kung hindi sa Kanya, ang lahat ng mga bagay ay hindi ginawa kung wala Siya. Ang tanong sa atin, paano natin may pakikilala ang pagbibigay luwalhati sa Kanya? Ito hindi lamang sa pamamagitan ng salitang walang gawa. Mabuti ang umawit ang awiting Sa Diyos ang Luwalhati, ngunit kung hindi naman natin ipinapakita ang ating pagluwalhati sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, para lamang tayo mga taong katulad ng sinabi ni Santiago, magpakainit kayo at kumain at wala naman tayong ibinibigay na damit at pagkain, paano nila mararamdaman ang kabusugan at kainitan ng kanilang mga pangangatawan? Tulungan nawa tayo ng Panginoon at pakinggan ninyo ang awit na pinamagatang To God be the glory. Magpalain po kayo ng Diyos.